Are you happy to be in God's house? Nalipay ba mo nga naa mo sa balay sa Dios? Amen. 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 Thank you for the group for the beautiful music about nothing is impossible for God. Salamat sa grupo nga naghatag og ambahanon nga walay imposible sa Dios. Do you believe that? Nagatumo ni ana? God can raise the dead. Ang Dios makabanhaw og binatay. God can create from nothing. Ang Dios makabuhat gikan sa wala. But there's only one thing that is difficult for God. Duna lang may usa ka butang nga lisod alang sa Ginoo. And you know what it is? Nasayod mo unsa na? Saving people. Ang pagluwas sa tao. It is very difficult for God to save people. Lisod alang sa Ginoo ang pagluwas sa tao. And you know why? Nasayod mo ngano? Because it requires your will. Tungod kay kini nakinanglan sa inyong kaugalingong kabubuton. Because although God is very powerful, bisan pa ang Ginoo gamhanan, and although nothing is impossible for Him, bisan pa walay imposible diha kaniya, if you choose to not be saved, God cannot save you. Kung ikaw mupili nga dili maluwas, dili gyud ka maluwas sa Ginoo. But if you want to be saved, God can save you. Apan kung gusto nimong maluwas, ang Dios makaluwas kanimo. Amen? Amen? Amen. Tomorrow night, you don't want to miss it tomorrow night. Ugma sa gabi, dapat dili ninyo ni pakyason. Tomorrow we're going to Revelation 19. Ugma atong tun-an ang pinadayag 19. Where we're going to be studying about the second coming of Jesus. Atong pagatunan ugma ang ikaduha nga pag-anhi ni Ginoong Hesus. How will Jesus come back? Sa unsang paagi si Jesus mobalik. But more important, how can you be ready for His coming? Og mas labing importante, unsaon nato pag-andam alang sa iyang pagbalik. Who wants to be ready for the second coming of Jesus? Kinsay gusto maandam sa pagbalik sa Ginoo? We'll see you tomorrow night. O dapat makita kita ugma. Tonight, karong gabi, the day your destiny changed. Ang adlaw na bag-o ang imong kaugmahon. Are you ready to change your destiny? Andam na ba mo ng inyong baguhon ang inyong kaugmahon? Are you ready? Andam? Let's pray. Magampo kita. Gracious Heavenly Father, maluluyon nga Amahan, tonight we ask for the presence of your Holy Spirit. Karon among ginapangayo ang presensya sa Balang Espiritu. Because for many years, Satan has cast darkness over our souls. Tungod sa madugayng panahon, ang iyawa nagbutang og kangit-ngit sa among mga kalag. Especially as it relates to you. Ilabi na sa mga bahin sa imuha. But tonight, remove the veil from our eyes. Apan karong gabi o Dios, tangtanga ang tap-tap sa among mga mata. That we may be able to see clearly what you are offering us. Aron among makita kung unsa kining imong ginahanyag kanamo. And who you are. O kinsa ikaw. We pray in the name of Jesus. Kini among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 The universe is vast. Ang universo dako kayo. And our planet Earth is just a speckle, something very small compared to the entire universe. Ug ang atong planeta, kining kalibutan, gamay ra kaayo ikumpara sa universo. There are stars in the universe. Dunay daghang mga bituon sa universo. Larger than planet Earth. Mas labaw pa kadako ikumpara sa atong kalibutan. For example, ehemplo, this one right here. Kini sa atong atubangan. VY Canis Majoris. Kini mo ni ang VY Canis Majores. It's a star. Usa kini siya ka bituon. The brightness and the splendor of this star, ang kahayag ug kaanyag nini nga bituon, it's about 270,000 times stronger than the sun. Kini
dunay 270,000 kapilo ikumpara sa adlaw. Wow. Wow! Wow. Wow! But not only that, Dili lang na nga na. if you were to take canis majoris, Kung imong kuhaon ang canis majores, you would need 70 quadrillion kinahanglan ka og 70 quadrilyones planet Earth nga kalibutan to fit it inside canis majoris. aron imong masulod diha sa planeta sa canis majores. And not only that, Dili lang nga na. canis majoris Ang canis majores is 3 million times 3 milyones kapilo larger than the sun. nga mas dako ikumpara kay sa adlaw. But here in this small planet, Apan dinhi niining gamay kaayong planeta, although we're very small compared to the universe, bisan pa kita gamay kaayo ikumpara sa universo, it's very important to God. importante kaayo alang sa atong Dios. Because in the entire universe, Tungod kay sa tibuok universo, here in this planet, din hinini nga planeta, the destiny of the entire universe was settled. ang kaugmaon sa tibuok universo dinhi napasad. And that's why Revelation talks to us that planet Earth becomes the center stage of a great battle. Mauna nga sa pinadayag hisgutan diha nga ang planeta sa kalibutan nahimong sentro sa tibuok nga universo. Paul says, Si Pablo nagingon, we have been made a spectacle. kita nahimong talan-awon. Notice, it says, to the whole universe, Tanawan ninyo, alang sa tibuok universo, to angels, sa mga manulunda, as well as to human beings. bisan pa sa mga katawhan. So what's going on here in General Santos? So, unsa ba ang nagakahitabo dinhi sa General Santos? All the universe is watching. Ang tibuok kalibutan nagtutok. Angels are watching. Ang mga manulunda nagtutok. And tonight, O karong gabi, something is going to happen here tonight dunay usa ka butang mahitabo kanato karong that is gabi. going to set the universe in celebration. O kini magapahimutang sa tibuok universo sa pagselebrar. So what happens here, it affects the destiny of the universe. So kung unsa man ang mahitabo karong gabi dinhi magaapekto sa tibuok universo. And here it is. O niya siya. And another sign appeared in heaven. Ug dunay usa ka kasinyalis nagpakita diha sa mga langit. Where did a sign appear? Asa makita ang sinyales? Sa langit. That might be in the quiz tomorrow. Bantay ninyo kay basig na nasa quiz na pod. Behold, a great red dragon Tanawa dunay dako nga pula nga dragon with 7 heads and 10 horns. nga dunay 7 ka ulo ug napulo ka sungay. And on his head, 7 diadems. Ug sa iyang ulo dunay 7 ka mga dayan-dayan. So John sees in heaven So si Juan nakakita dito sa langit a great sign. usa ka dako nga sinyales. The red dragon. Pula nga dragon. And that red dragon is Satan. O kanang pula nga dragon mao si Satanas. And then it continues to say, O siya nagpadayon, his tail ang iyang ikog swept down nisilhig a third of the stars of heaven ikatulo nga bahin sa mga manulunda sa langit. and cast them down on the earth. O kini iyang gibanlog dito sa kalibutan. So the dragon Satan, So ang dragon nga mao si Satanas, with his tail, gamit ang iyang ikog, sweeps away iyang gibanlog 1/3 of the angels in heaven. ikatulo nga bahin sa mga manulunda dito sa langit. He confuses them. Iya silang gipalibog. He tells them lies. Iya silang gisultian og mga bakak. He deceives them. Iya silang giilad. And the 1/3 of the angels believe the lie. O ang ikatulo nga bahin sa mga manulunda nituo sa iyang mga bakak. It is a tale of deception, Mao kato ang ikog sa pagpangilad, a tale of darkness. ikog sa kangit-ngit,
And where did these stars, where did they end up? O kini nga mga bituon, asa na nga banlod? On earth. Dinhi sa kalibutan. So who are these stars? Kinsa maning mga bituon? Is it stars in the universe? Mao ba ni mga bituon sa kalangitan? Revelation 1:20 says, the 7 stars are the angels. Ang pinadayag 1:20 nagaingon, Of the ang 7 pito churches. ka mga bituon mao ang mga manulunda sa pito ka iglesia. So what are stars in Revelation? So unsa mga bituon sa pinadayag? Angels. Mga manulunda. That might be in the quiz tomorrow too. Na po daw na sa quiz ugma, ilista na. So Satan deceives 1/3 of the stars of angels in heaven and are cast down here where you and I live. Og si Satanas nakailad o katulong nga bahin sa mga manulunda didto sa langit og sila napadpad dinhi sa kalibutan kung asa kamo karon. What did the dragon tell the angels? Unsa man ang gisulti sa dragon ngadto sa mga manulunda? How did he deceive them? Giunsa niya pag-ilad? And it continues. Nagpadayon siya. And the dragon stood before the woman, Og ang dragon nagtindog atubangan sa babayi who was about to give birth, nga hapit na manganak, so that when she bore her child, he might devour it. nga sa iyang pagpanganak iya kining pagalamoyon. So this woman is a reference to Mary. Kini nga babae nagtudlo ngadto sa usa ka kaminyoon. But also could be the church. Posible pod nga kini mao ang iglesia. But here in this context is Mary who has a child, Apan din nga teksto kining si Maria nga dunay anak, and that child is named Jesus Christ. o kining anak ang iyang ngalan mao si Ginoong Hesus. So when Mary is pregnant with Jesus, So samtang si Maria nagmabnos kang through the, Ginoong through Hesus, the Holy Spirit, pinaagi sa balang espiritu, the dragon wants to destroy the baby inside of Mary. gusto sa yawa nga dauton katong bata sulod sa tiyan ni Maria. So much that he orders through Herod to kill the babies. Hinungdan nga iyang gisugo si Herodes nga patyon ang tanang mga kabataan. Hoping he can kill that child. Siya naglaom nga iyang mapatay katong anak ni Maria. Because that child was a threat to him. Tungod kay katong nga bata, hulga alang kaniya. He wanted to devour him, Gusto niyang pagalamuyon. but he failed. Apan napakya siya. Because the scripture says, Tungod kay ang balang kasulatan nagingon, and she gave birth to a male child, og siya nanganak sa usa ka bata nga lalaki, one who is to rule the nations with a rod of iron. siya nga magadumala sa mga kanasuran, pinaagi sa baston nga puthaw. But her child was taken up to God and to his throne. Apan ang iyang anak, gikayab ngadto sa Dios didto sa iyang trono. I have good news for you tonight. Doon ako'y maayong balita alang kaninyo karong gabi. Satan tried to destroy Jesus on earth. Si Satanas naningkamot nga iyang madaot si Ginoong Hesus dinhi sa yuta. But Jesus defeated Satan. Apan si Ginoong Hesus iyang napildi si Satanas. Jesus died on the cross. Si Ginoong Hesus namatay dito sa krus. And Jesus resurrected. Og si Ginoong Hesus nabanhaw. And Jesus ascended to heaven. Og si Ginoong Hesus nikaya padulong sa langit. Amen? Amen. Jesus has never lost a battle with Satan. Si Ginoong Hesus wa gyud napildi sa bisag unsang pagpakig-away sa iyang kaaway kay Satanas. But now we go into Revelation 12 verse 7. Atong ipadayon dinhi sa pinadayag 12 bersikulo 7. Now war Karon ang giyera arose in heaven. nagsugod didto sa langit. Where did the war arose? Asa nagsugod ang giyera? Sa langit. In heaven. The perfect place. Ang perpekto nga dapit. And notice who is the war with. Tanawan ninyo kung kinsa ang iyahang kontra. Notice it says,
Michael and his angels Tanawan ninyo, nagingon siya, si Mikael o ang iyang mga manulunda. fighting against the dragon, Nakig-away batok sa dragon, and the dragon and his angels o ang dragon ang iyang mga manulunda, fought back. nakig-away usab. So there's a war that breaks out in heaven. So kung imong tanawon, dunay gyera nga nagsugod didto sa langit. Michael and his angels, Si Mikael o ang iyang mga manulunda, and the dragon and his angels. o dinhi sa pikas sid ang dragon o ang iyang mga manulunda. Think about this for a moment. Hunahunaan ninyo kini sa makadyot. If Satan was able to deceive perfect angels, Kung sang si Satanas nakahimo nga nakailad sa perpekto nga mga manulunda, how easy it is for him to deceive human beings. unsa kasayo na lang alang kaniya sa pag-ilad sa makatawhan sa banato. What was the war about? Unsa ba tong gyera nga gisgutan? The war was about the character of God. Ang ilang gyera hinungdan mao ang kinaiya sa atong Dios. The war was about who has the truth. Ang gyera mao kung kinsa ang dunay kamatuoran. The dragon made the angels believe that God is hard. Ang dragon nahimo nga gipatuo mga manulunda nga ang Dios istrikto, That he is a dictator, nga usa siya ka diktador, arbitrator, usa ka mangingilad, that he doesn't have mercy, wa siya kaluoy, that he destroys joy and dreams of people. iyang ginaguba ang kalipay ug damgo sa mga katawhan. But God gave us evidence. Apan ang Dios naghatag kanato og ebidensya. In this war, Dinhi ni nga gyera, there's only two sides. duna lamay duha ka mga bahin. Michael and his angels, Si Mikael o ang iyang mga manulunda, and the dragon and his angels. o ang dragon ag ang iyang mga manulunda. To follow Jesus, you only have two choices. Sa pagsunod sa kang Kristo, duna kay duha lamang kabaga pilian. To be on the side of Jesus or on the side of the dragon. Dinhi ka sa kabahin ni Ginoong Hesus o dihiri ka sa bahin sa dragon. No middle ground. Walay tunga-tunga. If you say that you don't want to accept Jesus, Kung ikaw magasulti nga dili nimo pagadawaton si Ginoong Hesus, Satan says you are his. si Satanas magaingon, ako ikaw. So there's only two ways. Busa doon nalay duha ka mga pamaagi. We can only decide on which side we are. Magapili lamang kita kung asa kita kampi. But who is Michael? Apan kinsa man ni si Michael? Who is Michael? Kinsa si Michael? Okay, let's read a couple of verses. Atong basahon ni mga pipila ka mga bersikulo. And at that time Ug shall Michael Og nang higayuna si Mikael stand up, nitindog the great prince, usa ka dako nga prinsipe which standeth for nga nagatindog alang the children of thy people. alang sa makaanakan sa iyang mga katawhan. And there shall be a time of trouble, Og dunay panahon sa kagool, such as never there has been in the nations, even from the same time. sukad sa panahon nga bisan pa wala pay nasod, sukad pa sa tanang And at panahon. that time, thy people shall be delivered, Og nianang higayuna ang iyang makatawhan pagaluwason, even those who are found written in the book. ang matagusa nga nakita na lista sa libro. So here, Michael So dinhi si Mikael stands up nagatindog and is in favor of his people. pabor sa iyahang mga katawhan. Michael delivers his people from the great tribulation. Si Michael iyang giluwas ang iyang mga katawhan gikan sa dako nga kalisod. Michael saves those who are written in the book. Si Mikael iyang giluwas kato makatawhan ngang ilang mga ngalan naa sa libro. And in Jude 1 verse 9 says, Sa Judas 1 versikulo 9 nagaingon, but the archangel Michael, apan ang si Arkanghel Michael, notice what it says, contending with the devil.
Kung inyong tanawon, nakiglantugi sa yawa. Was disputing about the body of Moses. Nakiglantugi kabahin sa lawas ni Moses. He did not pronounce a blasphemy judgment. He said, the Lord rebuked you. Wala siya magsulti og dautan nga judgment. Apan siya nagingon, ang Dios mag-rebuke kanimo. And although the Bible doesn't say who Jesus is, bisan pa nga ang balang kasulatan wala nagsulti kung kinsa si Ginoong or Hesus, better yet, who Michael is, o kung kinsa si Mikael, but it does tell us about the characteristics of Michael. apan din atong makita ang mga kinaiya ni Mikael. Michael is in favor of his people. Si Mikael pabor sa iya mga katawhan. Michael delivers his people. Si Michael nagluwas sa iya mga katawhan. Michael saves his people. Si Michael nagluwas sa iya mga katawhan. Michael fights against the devil. Ang si Michael nakigaway batok sa yawa. And Michael reproves the devil. Si Michael iyang gibadlong ang yawa. There's only one who can do that. Doon na lamay usa nga makahimo niya na tanan. His name is Jesus. Ang iyang pangalan mao si Ginoong Hesus. So who is Michael? So kinsa si Mikael? Jesus. Say the Si name of Ginoong Hesus. Jesus. Atong isulti ang pangalan ni Jesus. Jesus is Ginoong Hesus. Michael. Mao si Michael. So we can decide either for Jesus or not in favor of Jesus. So kita magapili lamang kung kita pabor ba kay Ginoong Hesus o dili pabor kay Ginoong Hesus. There's a story about two towns Dunay usa ka istorya bahin sa duha ka lungsod that decided to go war against each other. nga na desisyon nga dun maghimo og usa ka away, gera sa usa og usa. This side of the town said, we're gonna wear white. Nini nga bahin sa lungsod nagsulti kami magasuot og puti. We're gonna fight against you. Amo ikaw ang awayon. And then this town said, we're gonna wear red. Oh, kami po siya nga kami magsuot mig pula. And we're gonna fight against you. Oh, ikaw amo pong pag-awayon. But there was one citizen, Apan dunay usa ka tawo. he said, I'm not over there. Nayusa nga dili ko diha. I'm not over here. Dili pod ko diri. I'm not wearing white. Dili ko mugamit og puti. I'm not wearing red. Dili pod ko mugamit og pula. I'm gonna wear both. Kung gamiton duha. And I'm gonna stay in the middle. Og dinhilang ko sa tunga. The ones from the white shot this side. Katong mga sundalo gikan sa puti, And the gipusil siya padulong diri. And the ones from the left shot this side. Og ang gikan sa pikas bahin pod, nagpusil pod padulong sa iya. My friends, there is no middle ground. Mga kaigalaan, walay tunga-tunga. Either you are with Jesus or you are against Jesus. Pili ka kung ikaw pabor sa kay Ginoong Hesus or supa ka kay Ginoong Hesus. So when Michael Jesus, when they fight against the dragon, So si Mikael, nga mao si Ginoong Hesus, sa iyang pagpakig-away batok sa dragon, it says he was not strong enough. nag-ingon siya nga, dili siya ligon kaayo alang kanako. And they lost their place in heaven. Og siya napildi dito sa langit. I want to say to you tonight, Ako kamong ingnan karong gabi, Jesus is more powerful than Satan. si Ginoong Hesus mas labing gamhanan ikumpara kay Satanas. Satan, Lucifer, is a created being. Si Satanas o si Lucifer, tinuga lamang siya. Jesus is the creator. Si Ginoong Hesus, usa ka manunuga. Satan will never be strong enough against Jesus Christ. Si Satanas, dili gyud mahimong mas labing kusgan batok kay Ginoong Hesus. Amen. Amen. And if he was able Kung siya nakahimo to cast down Satan and his angels from heaven, sa pagpalgawas sa kay Satanas gikan dito sa langit, when Satan is attacking you, kung si Satanas mag-aatake ninyo, when he's attacking your children, siya mag-atake sa inyong mga kabataan, when he's attacking your health, kung siya mag-atake sa inyong mga panglawas, when he's attacking your marriage, mag-atake sa inyong kaminyoon, you cry out to Jesus. tawag lamang kita sa kay Ginoong And you Hesus. say, Jesus, help me. O kita magingon,
Ginoong Hesus, tabangi kami. And the one who cast Satan from heaven Ang kung katusya nga nagbanlog kang Satanas gikan sa langit, will cast them out from your home and from your marriage and from your children and from your life. Amen? siya magapalayas kang Satanas gikan sa inyong kinabuhi, sa inyong puluyanan, gikan pod sa inyong mga kaminyoon. Amen. Amen. But then it says, Apan diri nagaingon, who wants to choose Satan? kinsa dinhi ang gusto magpili kay Satanas? Anybody? Naba? Nobody? Wala. Daw siya lang, no? Who wants to choose Jesus? Okay sa man ang gusto magpili kay Ginoong Hesus. Amen. Let me show you what Satan has to offer you. Tuguti ka ninyo pagsaysay kung unsa ang ginahanyag ni Satanas sa inyo, ha? It says there, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Nagaingon siya dinhi, ang kawatan magaanha lamang alang sa pagpangawat, pagpatay ug pagdaot. Satan will present to you a little fun. Ang si Satanas magaanha diha sa inyo sa paghatag og ginagmayng kalipay. Or maybe a lot of fun. O basin og daghan nga kalipay. Temporary. Apan temporaryo lamang. And then after that temporary fun, Human niya ng temporaryo nga kalipay, he's going to steal. siya mukawat. He's going to steal that which God has given you. Iyang pagkakawaton ka gihatag sa Ginoo diha kay niyo sa inyo, ha. Joy, Ang kalipay, peace, kalinaw, salvation, kaluwasan, your health, ang inyong mayong lawas, your family. ang inyong pamilya. And then after that, Human niya na, he will seek to kill you and destroy you. iyang pangitaon kamo o pagpatsyon kamo, pagadauton kamo. And when he sees you that you're almost dead, O kung kamo iya na makita nga hapit nang mamatay, he's gonna say to you, look at what God is giving you. o iya na dayon mong katawan og biyay-biyayon. Tanawa lagi, unsay gihimo sa inyong Ginoo? This is how God is treating you. Mauni ang ginahimo sa inyong Dios sa inyo, ha. That is what Satan has to offer you. Mauna ang ginahanyag ni Satanas sa inyo, ha. But look at what Jesus has to offer you. Apan tanawa kung unsa ang ginahanyag ni Ginoong Hesus diha kaninyo. I came Ako ni anhi, that they may have life ako ni anhi aron kamo makabaton og kinabuhi, and have it abundantly. og kamo magbaton ini nga madagayaon gayod. Jesus says that with him, he comes to offer you life. Si Ginoong Hesus nagaingon siya mo anha aron sa paghanyag og kinabuhi kaninyo. He wants you to live. Gusto niya kamo nga mabuhi. But then he says, not only to live, Apan siya nagaingon nga dili lamang mabuhi. he wants you to have life in abundance. Gusto siya nga magbaton kitang tanan og kinabuhi nga madagayaon. And life in abundance here, Ang kinabuhi nga madagayaon dinhi, it doesn't mean that you become rich. wala nagpasabot nga dato ka. God can bless you to be wealthy. Ang Ginoo magapanalangin kanimo aron nga mahimo kang dato. But what this is saying, Apan ang ginapasabot niini, that God is going to make your life better than it is right now. kini nagaingon lamang nga ang Ginoo magahatag kanimo og mas maayong kinabuhi ikumpara sa imong kinabuhi A karon. better quality of life. Mas maayo nga kalidad sa kinabuhi. Judgment, Judgment, wisdom, paghusga, kaalam, discernment, pagkahibalo, joy, kalipay, peace, kalinaw, eternal life. walay katapusang kinabuhi. Who wants to follow Jesus? Kinsa man kanato ang gusto mo sunod kay Ginoong Hesus. Amen. Amen. But then it says, Aog say nagingon, the great dragon was hurled down. og ang dakong dragon gilabay sa ubos. That ancient serpent called the devil, Ang karaan nga bitin nga gitawag nga yawa, or Satan, o si Satanas, who leads the whole world astray, nga nagdumala sa tibuok kalibutan nga masaag,
who was hurled to the earth, nga gilabay ngadto sa kalibutan, and his angels with him. ug ang iyang mga manulunda kauban niya. So, Mao ni. this may be in the quiz tomorrow. Bantay ninyo kay nana po di sa quiz ugma. Satan Si Satanas was cast from heaven 2 times. gibanlog gikan sa langit duha ka beses. The first time, Ang una, when he rebelled, sa siya nagrebelde, and he deceived 1/3 of the angels, ug iyang giilad ang ikatulong nga bahin sa mga and they came manulunda. to planet Earth. Ug niani sila dinhi sa kalibutan. But we know from the book of Job Apan atong nasayran sa libro ni Job, that Satan still had access to heaven. nga si Satanas duna pay koneksyon dito sa langit. He would show up to the courts of God. Siya mopakita og gihapon dito sa korte sa atong Ginoo. So Revelation 12:9 Dinhi sa pinadayag 12:9, is the second time he's cast down. moning ikaduha nga bisis nga siya gibanlog gawa sa langit. But this one Apan dinhi niini, is definitive. mao na ni ang katapusan. After this one, he can no longer go to heaven. Human niini, dili na siya makabalik dito sa langit. When did this happen? Kanus man ni nahitabo. Do you want to know? Gusto mo masayod? Quiz na pud ni. Or tomorrow? Or gusto niyo ugma? Today, okay. All Gusto right. niyo karon? Do you want it now? Okay. Here it is. Follow O, me. diana, sunda ko ninyo. Jesus says, Sige nung Isus ningon. now judgment is upon this world. Busa ang hukom, paghukom ana dinhi sa kalibutan. Now the ruler of this world Karon ang tigdumala sa kalibutan, will be cast out. pagabanlog. Jesus said this when he was here on earth. Sige nung Isus nagingon niini samtang anaa siya dinhi sa kalibutan. Who is the ruler of the world? Kinsa man ang tigdumala sa kalibutan? Satan. Si Satanas. When Adam and Eve sinned, Sa si Adan ug si Eva nakasala, Satan became the ruler of planet Earth. si Satanas nahimong tigdumala sa planeta sa kalibutan. And all the inhabitants of the earth became under his dominion. Ug ang tanan nga mga katawhan dinhi sa kalibutan na ilalom sa iyang pagdumala. So everybody on planet Earth, So ang tanan-tanan sa kalibutan, Satan said, they belong to me, they're mine. si Satanas nigingon, sila, ako ana, ako But after this, Apan human niini, no more. wala na. So when was the ruler of the world cast out? So kanus aman nga ang tigdumala sa kalibutan, sikway. Jesus continues to say, Si Ginoong Hesus nagingon, nagpadayon verse 32, sa bersikulo 22. and Og if I am lifted up kung ako pagabayawon from the earth, gikan sa kalibutan, will draw all people to me. akong pagadalon ang makatawhan ngadto kanako. Jesus said that when he would be lifted up Si Jesus nagingon, sa akong pagbayaw from the earth, gikan sa kalibutan, he would draw all people to him. iyang pagatapoko na makatawhan diha kaniya. And then verse 33. Og sa bersikulo 33. Now he was saying this Og siya nagaingon niini to indicate what kind of death sa pagpakita kung unsa nga klase sa kamatayon he was going to die. siya mamatay. My friends, tonight I have great news for you. Mga kahigalahan karong gabi, doon na kay nindot kayo nga balita alang kaninyo. When was it that Jesus was lifted up from the earth? Kanus aman nga higayon nga sige Hesus gibayaw gikan sa yuta. When was it that there was a judgment? Kanus aman na nahitabo nga dunay paghukom The cross. didto sa cross. You see, when Jesus died on the cross and he was lifted up on the cross, Sa pagkamatay ni Kristo dito sa cross ug samtang siya gibayaw gialsa gikan dito sa cross, there was a judgment for Satan. dunay usa ka paghukom gipakanaog batok kang Satanas. Because there on the cross, Tungod kay didto sa cross, Satan was completely revealed.
Tungod kay dito sa krus si Satanas, kumplito nga nahimong dayag ang iyang pagkatao. his deception, Ang iyang mga pagpangilat, his anger, ang iyang kasuko, his evil, destructive ways, ang iyang mga dautan nga mga pandaot nga mga pamaagi, enraging the multitude iyang pagpasuko sa mga katawhan, to cry out, crucify him, crucify him, aron sa pagsinggit, ilansang siya, ilansang siya. spitting on his face, Luwai ang iyang naong. smashing him in his face and putting a crown of thorns in his head, Sagpa ang iyang naong og butangan og tunok nga korona ang iyang ulo. striping him in his back. Bunalan ang iyang likod. Satan was behind that all. Si Satanas ang luyon ni ana tanan. And all the universe was watching. Og ang tibuok universo nagtanaw. But on that same cross, Apan diha ni ana nga cross, God was also revealed. ang Dios usab nadayag. Because on that cross, Tungod kay diha nga cross, we get a picture of who God really is. atong nakita ang tinuod nga hulagway kung unsa gyud ang Dios. Because even when evil men were smashing his face and spitting on his face, Tungod kay bisan pang mga daotang mga tao nagsagpa kaniya, nagluwa sa iyang mga dagway, there wasn't a single impulse of revenge. wala gyoy ni bisag usa nga hunahuna sa pagbalos nga gihimo niya. There was no anger in his part to destroy human beings. Wala ni bisag unsa nga kasuko aron sa pagdaot sa mga tao. What he said from the cross, Ang, Father, please forgive them. ang nagawa sinuon sa iyang baba samtang dito sa krus, Amahan, palihog, pasaylua sila. And there on the cross, one of the thieves Og dito sa krus, ang usa sa mga kawatan, say to him, nag-ingon diha kaniya, remember me hinumdumi ako when you come in paradise. kung ikaw ana-ana sa paraiso. And Jesus could have said, are you crazy? Si Jesus unta makatubag, uy, unsa ka, nabuang na ka? You have been an evil doer. Dugayng panahon naghimo kag binuang nga mga buluhaton. No. Wala. Jesus said to this man, Si Ginoong Hesus nitubag nining kawatan. I tell you today, Ingnan ko ikaw karong adlaw. today I'm telling you Karon ginahingnan ko ikaw. this truth, Nining kamatuoran that you will be with me in paradise. nga ikaw akong mahing kauban didto sa paraiso. Satan was cast forever from heaven, never to able to go back again when Jesus died on the cross of Calvary. Si Satanas kanunay na nga dili makabalik didto sa langit sa panahon nga si Hesus namatay didto sa Kalbaryo sa cross. Amen? Amen. So now, Karon, when someone decides kung ang usa ka nato magahimog desisyon, and is touched by the Holy Spirit natandog sa balang espiritu, and feels attracted to God, o kita nagbati nga kita mapaduol diha sa atong Dios, his heart or her heart is softened. ang imong kasing-kasing na humok, They feel repentance in their heart, ikaw naginulsul sa diha sa imong kasing-kasing, and they, on their free will, og sa inyong kabubuton, they say, Jesus, siya magaingon, Ginoong Hesus, I accept you as my personal Savior. ako ikaw ang pagadawaton ingon nga akong personal nga manluluwas. From that moment on, Gikan niya ng takna, that person has a new ruler. aka na nga tawan, dunanay bag-o nga tigdumala. Satan no longer is the ruler of that person's life. Si Satanas dili mao ang tigdumala si kinabuhi niya nga tao. From that day on, Jesus Christ is their new Lord and Savior. Sugod din ang adlaw si Ginoong Hesus na ang iyahang mahimong Ginoo og manluluwas. Amen? Amen. In 2020, Niadtong 2020, my father, ang akong amahan, iyang amahan, my father, iyang amahan, became sick. nagbalatian.
had a lot of pain in his bones. Grabe ang gibati niyang kasakit sa iyang bukog. For more than 40 years, Mga 4 ka tuig, he had never accepted Jesus as his personal Savior. wa niya gidawat si Ginoong Hesus ingon nga iyang personal nga manluluwas. I accepted Jesus when I was about 9 or 10 years old, Iyang gidawat si Ginoong Hesus sa nag-edad pa siya og 9 o 10 ka tuig. together with my mother. Kauban sa iyang inahan. But my dad, for more than 40, 45 years, said no to Jesus. Apan ang iyang amahan sa mga 40 o 45 ka mga tuig, nagsultig dili siya kay Ginoong Hesus. He lived a rough life Siya na kinabuhi og ngilngig nga kinabuhi. until they diagnosed that he had cancer, stage 4, all over his bones. Hangtod nga siya nadiskubrihan nga dunay kanser sa iyahang mga kabugogan. I said to him, Father, Ako siyang ginahantay, do you want me to anoint you, gusto ka ba nga ikaw akong igatugyan? to put you in the hands of Jesus? Nga ibutang ko ikaw sa kamot ni Ginoong Hesus. He said yes. Siya nitubag, oo. We anointed him with oil, Amo siyang gitugyan, pinagi sa lana, a symbol of the Holy Spirit. simbolo sa balang espiritu. And I said to my father, Ug akong gingnan, ang akong amahan, Javier, do you accept Jesus as your Lord and Savior? imo bang ginadawat si Ginoong Hesus, imong Ginoo o imong manluluwas? He said yes. Siya nitubag, oo. Javier, do you accept Jesus as your intercessor in heaven? Imo bang ginadawat sa Ginoong Hesus nga imong tigpatunga didto sa langit? And do you want him to cover you with his blood? O gusto ka nga ikaw iyang pagatabunan sa iyang dugo? He said yes. Nitubag siya, oo. That day, Nianang adlaw, although he didn't have the opportunity to get baptized, bisan pag siya wala nakahigayon sa pagpabautismo, but that day he believed. apan ang adlaw siya nituo. And from that day on, he had a new Lord. Tungusugod ni ng adlaw, doon na siya'y bagong Ginoo. A couple days later, Pila ka mga adlaw ang nilabay. my dad went to sleep in Jesus. Ang iyang amahan, nipahulay diha sa kay Ginoong They Hesus. called me, went to see the body. Ilang gitawagan I was sa like pastor 4 aron nga makita ang iyang lawas. 4 o'clock in the morning. Alas 4 sa buntag. My dad's body was on the bed, Ang amahan, iyang amahan, anaa sa kama, no longer breathing. wala na nagaginhawa. And the family was around him. Ang tibuok panimalay, anaa sa iyang palibot nagalirong. And my mom put her hand on him. O ang iyang inahan, gipatong ang iyang kamot, didto And kaniya. this is what my mom said. Ug mo ni ang gisulti sa iyang inahan. For 40 years, Sulod sa 40 ka mga tuig, you said no to Jesus. nagbalibad ka sa kay Ginoong Hesus. But in the last days of your life, Apan sa katapusan nga bahin sa imong kinabuhi, Jesus won in your life. si Ginoong Hesus nagdaog sa imong kinabuhi. Amen? Amen? Tonight, Karong gabi, we're going to make a decision. magahimo kita og usa ka desisyon. Let me just put it right here. Number 1, Una, this evidence, Kining- the evidence is sufficient for me to believe that the truth is in the side of Jesus. ang ebidensya igo alang kanako sa pagtuo nga ang kamatuoran anaa sa Ginoong Hesus. Do you believe that the truth is with Jesus? Nagatuo ba kamo nga ang kamatuoran naa kay Ginoong Hesus? Number 2, Ikaduha, tonight, I believe and accept Jesus as my personal Savior. ako nagatuo og nagadawat kang Ginoong Hesus ingon nga akong personal nga manluluwas. And number 3, Ikatulo, I want to be a new person and would like to be baptized as a public declaration that I choose Jesus because He chose me. ako gusto ko mahimong usa ka bag-o nga tao
O gusto ako magpabautismo ingon sa pagpakita sa katilingban sa akong deklarasyon nga ako nagapili sa kay Ginoong Hesus tungod kay siya nipili kanako. If this is your decision tonight, Kung kini mao ang inyong desisyon karong gabi, while my wife sings tonight, samtang ang iyang asawa nagakanta karong gabi, I'm going to ask you to raise your hand. gusto ko nga inyong alsahon ang If inyong you mga want to kamot. stand up as well and say, Jesus, here I am. I accept you as my Lord. I want to be baptized. If you have already been baptized, I want to say, I want to renew my commitment to you. Pwede ka mong motindog o magsulti sa inyong kaugalingon o diha sa Ginoo. Ginoo, ikaw akong inadawat, akong personal nga manluluwas, o ako magapabautismo. O kung kamo naman na bautismuhan, inyong himuon sa pagtindog o inyong baguhon ang inyong pagpakigsaad diha sa atong Ginoo. Let us Amen. pray. Magampo kita. Oh, precious Lord Jesus Christ, Ginoo, Ginoong Hesus nga makagagahom. blessed be your name, Bulahan ang imong pangalan. because you came to destroy the works of the devil. Tungod kay ikaw nianhi aron sa pagbuntog sa buluhaton sa yawa. You defeated him on the cross. Imo siyang gipildi dito sa krus. And now we also tonight, O karong gabi kami usab, we make a decision kami nagahimo og desisyon. that we want to be on your side. Gusto kami diha sa imo. We are yours. Imuha na kami o Dios. We belong to you. Kami ay imuha na. From now on today, Sugod karong adlaw, you are our Lord and Savior. ikaw mao ang among Ginoo ug manluluwas. We thank you in Jesus' precious name. Ikaw among gipasalamatan pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.